Kakapasok lang, hala, nakakakilabot, Diyos ko. Grabe na to, shocking Luistro na dulas bigla, paktay na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Matapos magbidabidahan at di umanay subukang ipahiya ang Vice President na si Sara Duterte, di umanay binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Luistro, tila umami na ito at nilaglagang sarili sa harap ng social media at tila huli sa sariling bibig at di umanay nabubulgar na ang tinatagong baho. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tunay nga raw ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw ang di umano'y pinaniniwala ang baho ng kongresista na si Atty. Jerbel Luistro nang kumalat sa social media ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isinuwala sa publiko na itinatago pala niya ang kanyang asawa noong magkaroon ito ng kasong panggagahasa. Tila anong klaseng abogado raw itong si Luistro na tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki sa social media. Tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat makasuhan daw itong nasabing abogada na si Luistro. Matatandaang tila saksi ang taong bayan na nilait ba nito at ang iba pang mambabatas ang liham ng Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso dahil rason pa niya na wala raw siyang oras para basahin ito. Subalit sa nasabing hearing ay nakahanda na pala ang lahat ng kanyang sagot at mga talumpati o script na lantaran namang binara ng Vice President Sara Duterte at tuluyan niya itong napahiya sa harapan ng hearing. Sa naging public post ng well-known political commentator and international scholar na si Sastro Ganda Sasot, and I quote, Congresswoman Luistro, the anti-Sara declamation contestant sa budget hearing, proudly narrating na tinago niya ang asawa niyang si Mayor Noel Luistro na may warrant of arrest ng rape noon. Tinago niya ang asawa at ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ang daming bumabato ng putik kay VP Sara pero sila ay may mga sariling putik sa kanilang mga sarili. Diba? Para mabura ang putik sa kanilang mga sarili, 'di ba? Pilit nilang nililinis 'yon sa pamamagitan ng pangalan ni VP Sara. 'Di ba? Para mawala, 'di ba? Mawala yung mga ganyang klaseng usapin sa kanila, yung mga nabibistong ganyan-ganyan. 'Di ba? Halos hindi natin hindi natin maisip na ganyan sila katindi ang galit kay VP Sara. No? Ganyan katindi ang galit. Kaya ako, nalalaman ko sa sarili ko, kaya ganyan sila katindi ang galit. Ganyan din sila katindi natatakot. Diba? Ganyan sila katindi natatakot. Alam nila kung gaano kalakas si VP Sara. Diba? Kasi kung hindi ka naman natatakot, diba? Hindi ganyan katindi ang magiging galit mo. Diba? Hindi ganyan. Kahit sino sa kanila, hindi magiging ganyan. Alam kasi nila na kapag once na nanalo si VP Sara bilang presidente, alam na nila kung ano ang magiging kapalaran nila. So syempre hanggat maaga pa, kailangan harangin na natin to. Kailangan lahat ng pwede nating anuhin dito, anuhin na natin. Lahat ng pwede nating ipatong na kaso dito, isabit na natin yan. Hindi ko naman po sinasabi na pinapangunahan ko kayo, pero ganun po ang lumalabas at hindi lang sa akin ang gagaling, kundi sa ibang tao na nakakausap natin. Hindi ba? Halos nakikita po. Hindi po kayo nakikita ng mga tao na ginagawa nyo yung trabaho nyo. Ang ginagawa nyo is parang meron kayong tinatrabaho. Parang ganun yung nangyayari. Hindi ba? Hindi isinuko. Bachicks hosted all legal. Kontakin mo kung meron mang ganyang issue, kung totoo man yan o hindi. No, kakaso-kaso yun dahil bawal ka magtago na isang tao na merong warrant of arrest. Di ba? Bawal yun.
Oh, katulad kay Pastor, sinasabi nga ni Abalos na may nagtatago. Oh, sino? Eh kaso ito naman, sinasabi dito sa balita na siya mismo ang nagsabi na siya nagtago. Diba? Bawal yun. Tama nga pala, sinabi ko kanina parang accessory, mali yun ha. Nakorek dito. Nakorek ako dito. So, obstruction of justice pala yun. Kaya makakatunay ha. Kasi wala tayong masyadong alam sa batas eh. Nagwa-wannabe lang tayo dito. Remedies, hindi niya sinuko. Proud siya na tinago niya mismo sa batas. Any comment, Bongbong Marcos, sa pagtatago ng kaalyado nyo sa isang may warrant of arrest. End quote. Sa naging revelasyon na isinuwalat ng well-known political commentator and international scholar na si Sasro Gandasasot, tila bakit raw pinahihintulutan ng Pangulong si Marcos Jr. na tila lantaran na talaga ang mga kabalastugan raw ng mga kongresista kung saan nasa halip na pagbayarin ng kanyang asawa sa DMI warrant of arrest na inisyo patungkol sa kasong panggagahasa. Tila proud pa umanong sinabi ng congresswoman na si Luistro na itinatago niya ang kanyang asawa sa hindi bababa sa 2 buwan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, any good lawyer and PH, please, if obstruction of justice is punishable by law, why not file a case of obstruction of justice? Congressman Luistro is liable to justice and to the PH law. No excuse, no above the law. Dapat kulong ang lumabag sa batas at tanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. O dapat nga yan, kinakausap din nila yan, di ba? Meron palang ganyang klaseng kaso. Di ba? Si VP Sara, kung ano-ano yung inuungkat nyo kay VP Sara para maipit siya. Siyempre, pag naipit siya at meron kayo napatanayan, kuidaw, kunwari, is gusto niya siyang makulong, gusto niya siyang ma-impeach, gusto niya mawala. Eh, meron din pala mga problemang ganyan. Di ba? Meron mga problemang ganyan sa mga kasama nyo na hindi nyo naman ina-actionan na dapat aksyonan. Gaya nga ni Abante, Atras. Meron din siyang ganyan na issue. Meron din siyang issue, di ba? Meron siyang ibang issue pa. O, bakit hindi yun ang mga pinag-uusapan nyo dyan? Parang mangyayari yan. Kayo, nagkakagatang kayo isa-isa. Ano, tablahan na ba tayo? Hindi, magkakakampi tayo. Eh, sana nga, 'di ba? Kung manalo yan si VP Sara, wag naman maungkat yung mga kinasasangkutan yung ganyang issue. Baka mamaya pag binungkal ni VP Sara yan, ako lagot kayo. Mga taong walang puso at hindi natatakot sa Panginoon, dapat hindi magtrabaho dyan sa gobyerno dahil maitim ang mga puso. Kahit anong gawing paninira ni Inday Sara sa kanya pa rin kami dahil sa kanya lang namin nakikita ang tunay na malasakit sa taong bayan at ng buong Pilipinas. Mabuhay ka, Inday! Hindi nga rin mahihiya na akusahan silang kurap. Panay batikos sa BP Sara. Sila ng malalaki ang budget pero walang mga project. Sara, hindi po tama yun, no? Ang lalaki din ng budget nila pero wala silang project. At saka sinasabi kasi nila, panay batikos kay VP Sara, panay bintang ng kung ano-ano, is wala naman silang inilalabas na ebidensya. Yun ang mahirap doon. Samantalang doon sa interview ni VP Sara, no, naging part 1, part 2, part 3 na. Talagang mismong siya yung naglabas ng ebidensya. Meron talaga siyang ebidensya na pinakita. Naku po, 'di ba? Hindi niya na daw kailangan ng testigo at pinakita niya talaga. May resibo, 'yun ang mahirap doon eh. Pero yung pinagbibintangan si VP Sara, is hindi siya makitaan kung anong resibo yung ibinibintang sa kanya. Kaya nga hinahanap nila, gusto nila mapalabas yung COA, yung confidential fund. Naghahanap sila ng butas para meron silang resibo na mailabas kay VP Sara. 'Di ba? Eh ang hirap niyan. Yung resibo na 'yan, eh paano 'yan kung wala naman siya talagang ginawang anomalya? 'Di ba? Sa mga ibinibintang nyo. Huwag nyo sabihing magpapupunta kayo ng rekto, magpapagawa kayo ng resibo. Ebidensya. Para may maano kayo kay BP Sara. 'Di ba? Rekto na lang ang pag-asa nyo. Budget hearing. Kasabay po niyang hindi niya pagdalo, lumabas po yung part 2 ng kanyang interview. Na tinukoy niya na po kung sino yung sinasabi niyang 2 tao na may control ng budget ng Pilipinas. Walang iba kundi si Saldico at saka si Martin Romualdez. Nako! Pag-uusapan din po natin, ito po si Marcoleta. Maraming salamat po kung Marcoleta sa napakatapang na pagtatanggol, no? Dito po sa budget ni BP Sara.
sa pagkatao po ng yung opisina po ng Office of the Vice President at pagpapaliwanag po sa atin, no, ng tradisyon nila sa Kongreso hinggil po diyan sa kortesiya. Sa pamamagitan po niyan ay nalantad po ni Marcoleta yung pong kaipokritohan nitong mga congressman. Pero ang tapang talaga ni Kong Marcoleta, saludo ko sa ginawa niya. Mantakin mo syempre mga kasama mo yan eh. Kanino ka papabor? 'Di ba? Syempre sila nagkakampihan eh. Pero si Kong Marcoleta talaga, yan ang masasabi nating transparent. 'Di ba? Alam niya kung sino ang tama, alam niya kung sino ang mali. Eh nakikitaan niya na merong katwiran si VP Sara. Medyo dito sa side ng mga nasa kakong niya is wala siyang nakikitang tama. 'Di ba? Kasi hindi tanga-tanga yan si Kong Marcoleta para kumampi kay VP Sara kung nakikitaan niya ng hindi maganda si VP Sara. 'Di ba? Eh nakikitaan niya ng may katwiran tong taong to. 'Di ba? Kaya ganun, hindi lang dahil sa nakasama siya sa unit team si Kong Marcoleta. Ganun na yung nangyayari, nauunawaan niya. Hindi siya nakisalo o sumakay sa mga kasama niya. Mismong siya pa mismo ang humiwalay. No? Tama yan. Yan yung mga kailangan nating klaseng politiko. Yan ang mga kailangan natin ng lingkod bayan na hinahanap natin talaga. Yung handang ipaglaban ng tama. At kung mali, mali talaga sa kanya. 'Di ba? At hindi niya pinapaboran. Yun ang maganda ron. Yan po, dyan po iinog. Kung may iba pa pong mga usapin, sa ibang panahon na po yan, dyan po iinog ang ating usapan. Dito po sa wala na po, no, talagang banggaan na po to ng mga alipores ni Martin at Nico. Hindi lang pala si Martin ang kaya tignan nyo po, no, parang mga congressman talagang baw na baw pala kay ko. Siya pala yung may control ng budget, no? Silang dalawa ni Martin. Kaya nga ganun sila kampi. 'Di ba? Parang yung sinabi ni VP Sara doon, isang matinding pasabog 'yon. Na halos silang dalawa lang pala ang may hawak-hawak ng budget na 'yon. 'Di ba? So syempre, kanino ka magpapalakas? Kay VP Sara sa mga Duterte ba o doon sa may hawak ng budget? Syempre kung halimbawa ako congressman ako, 'di ba? Meron akong mga proyekto na gusto kong gawin sa lugar ko. Syempre kanino ko lalapit? Di doon sa may hawak ng budget. Kung sakaling kakampi ako kay VP Sara, nako, baka madamay ako, hindi ako mabibigyan ng budget na to. Nito. So, kakampi ako sa inyo. Kahit sabihin kong ayaw kung kumampi sa inyo, parang wala tayo sa katwiran, kakampi ako kasi kawawa ako Alangan naman yung ipantutulong ko sa distrito ko, manggagaling sa bulsa ko. Diba? Yun. Pero si Kong Marcoleta parang hindi niya na inisip yun. Basta ang nasa isip niya, basta ako alam kung nasa tama ako. At kung mali kayo, mali kayo. 'Di ba? Yun pa lang is maganda na yun. Kapalit nga nun, syempre, medyo baka maisip nila, kinakalaban tayo nito. 'Di ba? Pero para sa mata ng Pilipino, si Kong Marcoleta talaga is very good ang ginawa talaga. Yan yung masasabi mong hinahanap nila na pag-transparency. 'Di ba? Mabas na po. Sabi nga po ni VP Sara, dalawa lang yung may control ng budget ng Pilipinas. Ito po si Congressman Saldico at saka to si Martin Romualdez. Mahirap pong pabulaanan yung sinabi. Dahil grabe, ito po, no? Kaya pala sunod-sunod ang pamimigay ng ayuda. No? Siyempre, pag ikaw may hawak ng ball, wala ka ng problema. Bigay tayo. Ay, nako. Tsaka siyempre, parang lokohan na lang din sa taong bayan dahil yung pinamimigay din na ganun, sa taong bayan din naman ang gagaling. Parang ibinabalik lang sa inyo. No? Ang mga sagot po ni ko, wala po yan. Ano lang, yung hindi po nakabatay sa facts, no? Samantalang si VP Sara, na paliwanag niya po, ito yung budget para dapat sa classroom. May nanghingi sa kanyang congressman na mga SOP, hindi pumayag si VP Sara. Ang ginawa ng mga congressman, dinagdagan yung budget para sa classroom pero hindi na kontrolado ng DepEd. Antindi pong akusasyon nun, no? Matindi pong akusasyon yun na kinokontrol, iniikot-ikot, kaya nawalan po ng budget para sa repair ng classroom dahil dinala po. Simple lang naman sinasabi ni VP Sara, no? Minamanipulate nitong dalawa na to. Tinukoy kayong dalawa. Wala nang iba. Tinukoy silang dalawa. Talagang, kung sa akusasyon talaga is napakatindi talaga noon, Sir Badong.
matinding akusasyon. Pero, yun ang maganda naman kay VP Sara. Naglabas siya ng ganong akusasyon, pero naglabas din siya ng resibo. Yun ang matindi dun. Hindi nga katulad ng ginagawa sa kanya na maraming akusasyon na ibinababa sa kanya, pero walang resibong inilalabas. Pero kung iisipin mo, grabe, no? Grabe talaga, nakakadismaya lahat ng sinabi ni VP Sara, yung mga nalaman natin doon. Nakakadismaya yung mga nalaman natin. 'Di ba? Kaya nagkaganon sa DepEd. Nagkalintik-lintik. Kasi nga syempre, yung pondo na yun is para sa mga estudyante, para maging maginhawa yung mga estudyante sa school nila, pagpapagawa ng classroom dahil napakaraming gustong mag-aral, maraming matutulungan, pero ganito lang ang nangyari. 'Di ba? Halos iisipin mo ang laki-laki ng budget. No? Tapos ibibintang mo kay VP Sara, sasabihin mo saan napupunta yung ganyang budget? Wala ka namang napagawa gano. 'Di ba? Parang ganun yung magiging bintang na lang sa kanya. Sabi talaga siya ron lagi na hindi nila alam dati na yun lang talaga yung budget ni VP Sara. Kuwari, kung 17 million, sa kanya lang doon, 5 million, yung sobra nun is hindi sa kanya. Parang nagamit lang yung pangalan ng DepEd, parang ganun yung paliwanag ni VP Sara. Tapos, lalabas ngayon, is yung 17 million ang budget ng DepEd. Ngayon, hahanapin kay VP Sara ngayon yun. Kapag merong mga pumutok na hindi ka naman nagpagawa, ganito lang naman pinagawa mo, konti lang. 'Di ba? Magiging kasiraan niya pa. So, ang ginawa niya, syempre parang isip din ang pinagana ni VP Sara dun kapag ako, nandito pa ako, di sasabit ako dyan. 'Di ba? Sasabit siya dyan. Pangalan niya yun ang diyadyan Pangalan niya Pangalan niya lagi yung lalantad Kung may mga lumabas na ganyang kalalaking pondo, tapos nakikita na yung mga classroom is hindi naman ganun karami yung nagagawa. 'Di ba? Wala namang nangyayari na talaga. Sa kanya talaga bagsak nun. 'Di ba? Sa kanya na yung sisi, pwedeng sumama pa yung mata ng taong bayan sa kanya. 'Di ba? Na maaaring ikabagsak niya. Yun yung naisip niya rin. At syempre, konsensya. Yun yung meron si VP Sara. Konsensya sa kanyang mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung ikaw may konsensya ka, hindi mo matitiis yung mga ganong klaseng gawi. 'Di ba? Hindi mo matitiis yun. Na meron ka mga taong inaagrabyado. 'Di ba? Kaya nakikita natin dito lalong lumalabas na kung sino yung tama Kaya nagkakaroon ng simpatya si VP Sara sa mga tao dahil sa mga ganyan. 'Di ba? Lumalabas dito na importante sa akin yung taong bayan kaysa sila ay lokohin ko. 'Di ba? Kaya nakikita ko sa kanya talaga ito dapat yung leader sa susunod Merong malasakit sa taong bayan. Yung iba hindi pa nakukumbinsi. Ewan ko nga ba kung anong kumbinsi pa ang gusto nila. 'Di ba sinasabi ng iba, no to VP Sara pa din. Kumbinsi ba yung gusto nyong mangyari? Yung masahihin kayo ni VP Sara, ganun? Grabe. No? Ito po kaya good na good. Kaya po ang mga congressman natin ay ayon kay VP Sara, kaya laway ng laway, no? Dito sa dalawang to, kaya sunod-sunuran Grabe po pala talaga, no? Grabe po talaga pala ang bigayan dyan sa congressman. Hindi po pumayag si VP Sara. Ano po ang ibig sabihin nito, no? Akala po nila si VP Sara ay one of the others, no? Kung nagawa po nila yan sa Office of the Vice President, malamang po, yan po ang kalakaran sa lahat ng ahensya ng gobyerno, no? Sa lahat, yung mga ahensya po, na mayroon ding disallowances, pero sabi nga ni Ted Pailon, na hindi kinalkal. Huwag na nating sabihin kung ano yung mga yan, kasi nakakahiya, no? Yung sinabi ni Ted Pailon na mga ahensya na mas malalaki, bilyon ang disallowances. Pero ni hindi tinalakay ng mga to. Malamang sa hindi ay nalawayan. Kaya nga hindi umuusad yung bansa natin Hindi tayo nakakabangon Sa kabila ng sinasabing bangon, bangon Pilipinas, bangon Pilipinas. Ibabangon namin kayo. Dahil sa mga ganyan klase. 'Di ba kawawa tayo Tayo ang nagsasuffer, taong bayan.
'Diba? O bayad tayo ng bayad ng buwis, bayad ng ganun, pero yung nangyayari is ganito lang. 'Diba? Okay lang sana kung napupunta sa ating lahat eh. Ang ibig kong sabihin doon sa mga pangangailangan natin. Siguro kung gagastos ka ng ganyan, o para sa bansa naman natin yan eh. Para sa mga Pilipino naman yan eh. Tayo din naman na makikinabang. 'Di ba? Kaso nga lang, hindi tayong nakikinabang. Siguro pag mamalaki, may mga ayuda naman eh. Pakikinabangan natin, 3 pirasong noodles, 2 kilong bigas, 3 sardinas. Yun na ba ang kabayaran? 'Di ba? Yun na ba yung ibabalik sa mga tao? 'Di ba? Samantalang ito pala. 'Di ba? Ang laki. 'Di ba? Kung binigay lahat kay VP Sara yung ganun kalalaki, no? Kung si VP Sara pala ang may hawak niyan lahat, siguro ang gaganda na ng mga classroom ng mga public school sa atin. Lalong gumanda, lalong naging maayos. 'Di ba? Nakakapagsalita ako ng ganito kasi nalaman ko kay VP Sara na ganun pala. Hindi naman kasi sasabihin sa akin na sa akin ang galing o sino ba ang source mo, tatanungin ako. 'Di ba? Si VP Sara na nga malinaw na malinaw, Hinebra, San Miguel. 'Di ba? Malinaw na malinaw lahat ng sinabi niya at narinig lahat ng taong bayan kung ano 'yun. Ngayon nasa sa inyo na kung paano niyo ididepensa yung sarili niyo ngayon doon sa mga akusasyon, no, na sinabi ni VP Sara sa kanila. Paano nyo ngayon ipapaliwanag yun? O baka mamaya hindi na naman magsalita. Diba? Ewan natin. Nalawayan yung mga sinasabi ni VP Sara na lumapit sa kanyang congressman, no? Magkano ang kanila? Akala ko po mga Pilipino tayo no? Hindi ko po akalain na marami palang congressman. Marami po palang congressman. Akala ko Pilipino tayo, no? Koreano pala mga congressman. Koreano. Koreano. Akala ko Pilipino. Imbestiga kayo na imbestiga. No? Sa kay Alice Go na Chinese. Ang dami pala sa congressman. Hindi po lahat, Hindi ko sinasabing lahat kasi nariyan pa sila Marcoleta. Hindi naman tinukoy ni VP Sara kung sino yung congressman na yun. Mga Koreano po pala. Ano po, alam niyo po ibig sabihin ng Koreano? Ano? Pag may tinatayong proyekto, magkano Korean? Magkano Korean? Dati mga Pilipino yan Walang iya. Kala ko may Koreano. Yung pala yun. Kapag merong tatayo, magkano Korean? Magkano Korean? Grabe. Naging Koreano, magkano Korean? Alam niyo na ngayon kung bakit sila Koreano. Antindi niyo po. Maski si VP Sara, hindi nyo pinatawad. Sa DepEd, nanghihingi sila ng magkano Korean. Mga Koreano. Kailangan laging may porsyento no? Langya na yan. Nagbabayad yan ng buwis, tas may buwis din sa kanila, no? Grabe. Kaya pala galit na galit kayo sa mga Duterte, ngayon namin naintindihan. 6 na taon. Ayan nga yun. Kaya galit na galit sila dahil nga kalaban ng mga Duterte ng katiwalian. Ayan yung sinasabi ko kapag gumagawa ka ng tama, ikaw yung mapapag-initan. Pero kung ikaw gumagaya ka sa kanila o sa mga ganong gumagawa ng ganong klaseng mga anomalya o anuman, is hindi ka napapag-initan. Ikaw pa nga yung nagiging bida bandang huli. 'Di ba? Kaya nga kawawa Kawawa kapag meron talagang uupo. 'Di ba? Tatakbo na mananalo, na alam natin na patas siya. 'Di ba? Patas siyang maglingkod, taong bayan ang pinaglilingkuran niya. Kawawa siya pag pinagtulong-tulungan siya 'Di ba? Kapag merong mga taong kontra sa ginagawa niya. 'Di ba? Kaya nga mas maganda, bago ka bumoto, think before you vote. 'Di ba? Yun dapat Kailangan pag-isipan mo Hindi ka lang sa pangalan magre-rely kasi sikat tong taong to. Sikat kasi to kaya iboboto. Ganun yung nangyayari pag botohan 'Di ba? Sikat kasi to kaya binoboto ko to. Kilala. Wag tayo ayokong tumingin dahil sikat. Mas gusto kong tignan etong taong to, ano ba nagagawa nito? Yung hindi pa siya naglilingkod. O nung naglilingkod siya, ano ba yung nagawa niya? 'Di ba? Magre-re-election siya uli. Ganun yun. At yung mga katiket nito, sino-sino ba? Ano ba yung mga nagawa nila?
At saka sino ba yung namumuno sa kanila? Halimbawa, mga Duterte namumuno sa... Alam mong ganun sila. Alam mong ganun ng mga Duterte na, patas tong mga to. Ibig sabihin, ganun din yung mga kasama nila. Diba? Kaya nga ako parang nai-impluwensyahan na din ako ng Boat Street. Diba? Kasi nga ganito nakakatakot na Diba? Maglagay ka ng ganito tapos ganyan na naman. Kasi ang kailangan natin ng kailangan nating mga Pilipino is yung maglilingkod sa atin na taong bayan ng inuuna bago ang sarili. Na hindi nakalimutan nila. Ha? Naging Pilipino sila ng 6 na taon. Nawala pagiging Koreano nila Oo. Grabe. Hindi sila makaporma nung panahon ni FPRRD. Lalo na nung pandemic, 'di ba? Talagang ubusan ang pondo talaga 'yon. Binigay lahat sa taong bayan, kaya nga sinasabi nila 'di ba? Mayroon pa naghahanap na yung winaldas daw ni FPRRD sa mga EPP. PPA, ano ba 'yan basta 'yon? Yun na 'yon, yung pangano. 'Di ba? Kitang-kita naman, Diyos ko, ilang beses nagbigay si FPRRD ng 8,000 sa mga Pilipino. Ilang beses siyang nagbigay ng mga tulong nung panahon ng pandemic. Diyos ko naman, sa dami ng Pilipino sa Pilipinas. Diba? Napakalaking halaga ilalabas niya. Diba? Talagang ubusan ng pondo ng panahon ng pandemic kasi talagang lahat ng tao walang trabaho. Kailangan lahat tulungan ng gobyerno. Pananagutan ng gobyerno lahat yun. Hindi pinabayaan ni FPRRD lahat ng mga tao nun. Nakatawid sila nun. Nakatawid tayong lahat. Diba? Antindi, no? Hindi po nila pwedeng, sabi nga ni BP Sara, hindi ko na kinakailangan ng corroborative. Ha? Anong sabi ni BP Sara? Hindi ko na kailangan na mag-corroborate. Ha? Mga testigo magko-corroborate sa sinasabi ko. Tignan nyo na lang daw yung mga ipinatong. Yung ayaw magbigay ni BP Sara, ha? Diyan sa mga paano nga naman magagawa yung mga Korean classroom sangkatuta. Kaya pala ang dami pong budget. Kaya pala ito ang dami pong problema ng DepEd. Pagdating po pag chinek po nila, kasi Mrs. ko taga DepEd, kunwari hindi ako dating taga DepEd, no? Hindi naman po lahat ng problema classroom no? Nagtataka lang ako. Maganda po yung direksyon ni BP Sara. Tamang malaki po ang backlog. Malaki po ang ating backlog. Backlog? Sa ano po, sa classroom. Malaki po masyado ang ating backlog pagdating po sa classroom. Pero hindi po yan lang ang problema ng DepEd. Nagtataka ko bakit ang kwentahan lang nila lagi ay number of classroom. Gustong-gusto nila magtayo ng classroom. No? Yung pala, meron po silang hinihingi. Hindi po nakatiis si BP Sara. Yan po pala yung sinasabi ni BP Sara, na kaya siya nag-resign. Isa sa dahilan ng pagre-resign niya sa DepEd. Po yan, naturingan siyang DepEd secretary. Wala siyang control sa budget ng DepEd. Oo. Tsaka sasabit lang siya ng sasabit dyan kapag nagpatuloy pa rin siya dyan. Diba? Kaya mas maganda na yung naging desisyon talaga ni VP Sara. Grabe, sasakit lang talaga ang ulo niya dyan. Sira na ang pangalan niya dyan, sakit pa ng ulo aabutin niya dyan. Yan ang sinabi ni VP Sara. Vice President na ng Pilipinas. Na-imagine ko, kung sa Vice President ng Pilipinas, kaya nilang kontrolin yung budget, paano pa yung ibang departamento? Yun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang video na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Nako, grabe na ha! Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.